Isusubasta sa ikalawang pagkakataon ng Bureau of Customs ang 4 na luxury cars na mag-asawang Diskaya. Binaba na rin ang presyo ng mga sasakyan dahil sa depreciation. Ang detalye sa report ni Rod Lagusa. Isusubasta sa ikalawang pagkakataon ng Bureau of Customs ang 4 na luxury cars na dating pagmamayari ng mga Diskaya sa Biyernes. Kasunod ng unang auction, mas bumaba ang presyo ng mga ito, kaugnay na rin ng depreciation. Ang presyo ng Toyota Tundra ay abot sa 3.4 million pesos mula sa unang presyo nito na 4.9 million pesos. Habang ang Toyota Sequoia naman ay nasa 4.6 million pesos ang presyo na dating nasa 7.2 million pesos. Pagdating sa Bentley Bentayga, nagkakalaga ito ng nasa 13.8 million pesos kumpara sa unang presyo nito na nasa 17 million pesos. Habang ang Rolls-Royce Cullinan naman ay nasa 36 million pesos mula sa dating presyo na 45 million pesos. Ayon sa BOC, kapag hindi pa naibenta ang mga kotse sa pangalawang auction ay direct selling na ang gagawin ng pamahalaan. If an object has been subjected to auction twice and it has resulted to 2 failed biddings, the BOC is allowed under existing policy to accept direct offers. Meaning to say that anybody who is interested to purchase that item can send an offer to the BOC and then we will publish that. We will open it to anybody else. At kung wala pa ring makakakuha o bibili nito, remember that aside from the disposition based on sale, we can still resort to condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles na yan. So that is still an available option. ito naman anya ay nasa pagpapasya ng BOC Commissioner lalo't maaari din na wala ng auction at sirain na lang ang mga ito. Samantala, ayon naman sa Technical Working Group ng ICI para sa pagbawi ng mga asset, ay meron na anilang freeze order ang KAA para sa air asset ni dating ako Bicol Representative Saldico. Anila nakikipag-ugnayan na ito sa Malaysian government para maibalik ito sa bansa. Ang goal ho natin mapabilis yung pagbalik ng mga assets na to sa Pilipinas. So yun yung subject ng coordination natin. Pati yung pag-recover ng iba pang assets na hindi covered nung freeze order na yun. What we know and what we're exploring is it takes about 6 months pagkasama yung extension ng freeze order. Bukod dito, anya may draft na ng proposal para sa Joint Memorandum Agreement sa pagitan ng mga ahensya na kabilang sa TWG. Present na rin kanina yung I think the dashboard for the coordination of the members. So dito na rin ho papasok sa dashboard yung mga request for documentation para mapabilis both the assets recovery, part of the TWG and the case build-up. Tapos magkakaroon na rin tayo ng database para andito na rin ho magdi-data dump yung mga iba't ibang agencies. Mahalagaan niyang mapigilan na magamit o mawala ang mga asset ng mga umano'y sangkot sa maanumalyang flood control projects. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.